Mga kwento ni Fermo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ran. Isa ako sa mga taong nakaranas ng katatakutan. At nangyari ito doon sa lugar namin. Sa may Bohol. Sa may bandang San Miguel. Batang-bata pa ako noon. At nangyari ito taong 1993. Nung mga panahong yon ay bakasyon. Walang ibang ginagawa kundi ang gumala. Magtungo sa bahay ng kaibigan at iba pa. Malaya naman ako kasi nga kapwa may trabaho ang mga magulang ko. Laging wala sa bahay at ang kasama ko lang doon ay ang ate ko. Naayon pa dito. Ayos lamang ang gumala ako dahil gawain niya naman yun dati. Pero dapat ay piliin ang barkada na walang bisyo. Mababait naman yung mga kaibigan ko. Ang isa pa dito ay mapagkakamalan mong binabae dahil sa sobrang tahimik. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Joseph. Yung isa, Sanot. Hindi din totoong pangalan. Mga kamag-aral ko ang mga ito at magkakamag-anak lamang kami. Halos naman lahat ng nakatira doon sa amin ay magkakadugo. Isang umaga noon, itong si Sanot ay dumalaw. Inaya ako na puntahan daw namin yung lumang sementeryo mamayang hapon. Sabi ko bakit naman magtutungo doon? Ayon dito ay may mga gumagala daw doong mga tao. Tapos nag-aanuhan. Yun bang, alam niyo na yun. Babae at lalaki at ginagawang public motel yung lugar. Pilyo itong si Sanot pero wala itong bisyo. Hindi naninigarilyo. Hindi umiinom. Mahilig lamang talagang manilip. Tumanggi ako syempre. Baka kasi mamataan pa kami at magulpi. Ayon kay Sanot ay hindi daw dahil magtatago naman. Nasabihan niya na umano si Joseph. Basta titignan lang daw namin kung totoo nga bang may ganon sa lugar. Napapayag ako kahit alam ko namang hindi tama ito. Pero sa isip ko sasama lang ako doon. Hanggang doon lang. Hindi na ako makikiusisa kung anong meron. Hahayaan ko lamang itong si Sanot. Walang hiya talaga tong kaibigan ko. Kinahaponan ay nagtungo ako sa bahay nila Joseph. Naroroon na si Sanot. At kasalukuyan papunta pa lang dapat sila sa amin. Sabi pa ni Sanot, mas magandang dumalaw daw ako kasi nga hindi na kinakailangan mampuntahan niya daw ako noon. Nagkatitigan kami ni Joseph. Nagkibit balikat naman si Joseph na para bang napipilitan lang din ito sa paanyaya ng kaibigan namin. Malayo ang sementeryo. Tagong-tago at nakakatakot ang lugar. Minsan na akong nakapunta doon dahil nga sa pag-uso ng gagamba. Nagtataka ako kung bakit ginagawang puslitan ito ng mga kung sinong magpares kahit na nakakatakot naman ang lugar. Kung sa bagay may mga moseleo dito na napakagandang tambayan talaga. Ginagamit pa rin ang sementeryo. Maayos naman pero ang gilid lang ang sobrang sukal. Nang makarating kami ay dumaan kami noon sa gilid ng sementeryo. Ingat na ingat ako kasi nga baka may butas. Medyo madilim na pero may ilaw naman doon kapag gabi. Doon sa pinakadulo ay may bahay na wala nang nakatira. Doon kami tumambay. Nagpapamisti ako kasi nga ang daming lamok. Inis na inis ako noon. Nasa likod kami ng bahay. Buong dalawang bahay na may maliit na bahay na tila bodega sa likod. Sinubukan kong silipin. Nakapansin ako ng atabay o balon. Mabaho dun. Sa siwang ako sumilip pero sumambulat talaga ang napakabahong amoy na animoy may kung anong nabubulok sa loob. Kinabahan ako baka kasi may kung anong tinapon dito na tao o hayop Sinabi ko talaga yun sa mga kasama ko. Dagdag ko, pasukin namin. Walang ano-ano'y binuksan ni Sanot ang pinto. Nakakakilabot ang paglangit-ngit ng pinto at dito ay mas bumaho yung amoy. Sinabi ni Joseph na wag na lang at baka may kung ano pa kaming makita na hindi kaaya-aya nun. Pinasok nga natin para malaman natin kung ano bang meron alam niyo bang tirahan daw ito ng pamilya dati na
Pinaghihinala ang aswang. Kaso lumayas daw yung mga yun. Hindi na bumalik pa. Pananakot ni Sanot. Sabi ko naman kung takutan pala ang pinunta namin sa lugar ay edi umuwi na lang kami. Mabilis namang binawi ni Sanot ang mga sinabi niya. Biro lang daw yon. May tagi-isang flashlight kami noon kaya may magagamit talaga. Pero ayon kay Sanot ay huwag bubuksan ang ilaw naming dala kapag maninilip na daw kami. Dahil may ilaw naman sa sementeryo. Yun ay batay sa napag-usapan namin kanina habang patungo sa lugar. May takip itong balon na ito pero kalahati lamang ang natatakpan. Kahoy na posturang rock o tarema. Si Sanot ang sumilip at inilawan nito. May tubig. Maitim ang tubig at dito galing ang napakabahong amoy. Sabi pa ni Sanot, ano kayang meron doon at napakabaho? Wika ko naman baka pinagtatapunan ng mga salvage victim. Yun kasi ang unang pumapasok sa isipan ko. Hanggang sa sumabat itong si Joseph. Ayon dito, baka tapunan daw ito ng mga dugong nakuha galing sa naimbalsa mo. Umalis na kami doon. Madilim na sa labas. Tanaw na tanaw dito ang halos kabuuan ng sementeryo. Nakaangat kasi ng bagya ang pinagtatayuan ng bahay na ito. Sabi ni Sanot, dito daw kami mag-antay. 1 oras lang yung bibigay ko dito ha. Kapag wala, iiwan ko talaga kayo. Sabi ko noon. Sumabat si Joseph at sinabing ganon din siya. Ilang sandali lang ay nakarinig kami ng kung anong tinig sa loob ng inabando ng bahay. Yun bang parang hilik? Pero malakas. Nakaramdam ako ng takot noon. Sabi ko baka may aswang na nakatira. Sabi naman ni Sanot ay baka pusa lamang umano. Hanggang sa maya-maya pa, may nakita kaming paparating patungo sa sementeryo. Sabi ni Sanot, eto na daw yon. Antayin lang na pumuslit sa isang banda dahil gagapangin namin. Pero kaagad din akong sumabat. Hindi naman kasi babae at lalaki. Puro lalaki na may kasamang tila babaliw. Madungis yun at kumabig ito sa diaanan namin. Tingin ko'y patungo pa sa kinaroroonan namin nun. Doon ako naghudyat na magtago kami. Ramdam din ng dalawa na patungo ang mga ito kaya naman mabilis kaming sumuksok noon sa may talahiban. Nasa tabi lamang ito ng idabando ng bahay. Mga nasa 10 dipa ang layo. Sabi ko'y magtago sila ng maigi kasi baka masasamang tao ito. Baka mapahamak pa kami. Pinagmasdan namin yun at mga lalaki nga noong bumungad na. Tapos yung kasama, lalaki din pero yun na nga parang taong grasa. Napapasimangot ang mukha ko noon at nagtataka. Bakit naroroon sila sa lugar? Ano ang gagawin ng mga yon? Alam kong itong mga kasama ko ganun din yung iniisip eh. Nagtataka. Wala na sa akin yung lamok. Ang daming lamok at ang katipa doon sa pinagtaguan namin pero hindi ko na inalintana yon. Akala ko'y dadaan lang at didiretso doon pa sa ibabaw. Kasi nga sa pagkakaalam ko, may mga bahay doon banda. Pero may ibang daanan at hindi dito sa sementeryo. Yun nga lang, huminto ang mga yon. Doon lang sa likod ng bahay. At itong taong grasa na parang nasa edad 40 ay ipinasok doon sa maliit na silid na may atabay. Sinarhan at umalis na kaagad itong 2 taong ito. Hindi pa kami noon tumayo. Minamasdan pa namin ang paglayo nitong 2 tao. Si Sanot nagtanong na sa akin kung bakit nilagay yung parang baliw doon sa may likod. Sabi ko, hindi ko alam. Malay ko ba, diba? Magkakasama kami nun eh. Hanggang sa noong lalabas na sana kami sa talahiban. Nakarinig naman kami noon ng pagsisisigaw. Doon mismo sa may likod ng bahay. At kung hindi ako nagkakamali, itong nagsisisigaw ay yung baliw. Kasabay naman noon ang tingin na para bang may halimaw. Mura ako ng mura at sabi kong umalis na kami sa lugar na yon.
Hanggang sa nawala ng pagsisisigaw at ganoon na lang ang paninigas ng katawan ko nang may sumilip sa pintuan. Napakaitim na mukha. Pangit yun. Kalahati lamang ng katawan ang inilabas pero sapat na para sabihing isa itong impakto. Kitang-kita namin yun kahit sa gabing madilim. Tapos, dahan-dahang umupo itong kung anong nilalang na ito at naririnig ko yung pagsinghot niya. Alam kong ganun din ang mga kasama ko. Ultimong ang pagkatakot, alam kong ganun din sila katakot nun. Itong si Sanot na katabi ko nanginginig yung katawan Hanggang sa bigla na lang sumigaw si Joseph ng "Takbo!" Sumirit ito ng takbo pababa ng sementeryo. Siyempre, ano pa bang inaantay namin? Sirit din ng takbo at talagang wala nang pake kung magkabangga-bangga pa. Nakasunod ako kay Sanot. Ako ang pinakahuli nun. Paglingon ko sa likod ay may nakikita akong gumagapang ng pagkabilis-bilis. Kaya naman mas binilisan ko yung pagtakbo. Sumusunod yung nilalang. Sinabi ko ito sa mga kasama ko. Dasal ako ng dasal na ng pasigaw. Hanggang sa nakarating kami sa may kalsada. Tumawid at tumapat sa isang poste na may ilaw. Mahihimatay ako noon sa tindi ng pagod. At paglingon ko sa pinanggalingan namin, may nakatayo sa dilim. Tinuro ko ito sa mga kasama ko. Kaya naman nagpatuloy kami sa pagtakbo hanggang sa nakarating na kami sa mataong lugar. Nahiga ako noon sa may damuhan. Pagod na pagod. Ang mga kasama ko naupo sa gilid ng gutter putlang-putla. Aminado din akong namumutla ako noon. Doon ko na sinisi si Sanot. Pinagalitan ko. Hindi naman sumasabat yon hanggang sa itong si Joseph ay nagsalita. Aswang umano ang naroroon sa bahay na yon at kung hindi siya nagkakamali, yung baliw na ipinasok sa silid na may balon, ipinakain ito nun. Napapatango ako gawa ng posibleng totoo ito. Parang ganun na nga. Sabi ko ipaalam namin sa mga tao o hindi naman kaya sa kinauukulan pero... Wag muna kasi nga nakita tayo ng aswang. Aayaan na lang natin yun dahil kapag may ginawa tayo, yari talaga tayong tatlo. Bakit Joseph? Aanapin ba tayo ng aswang? Tanong ko. Tumango si Joseph at sabi niya ang tatay daw niya ay may karanasan sa aswang. Ang kaibigan nito'y kamuntikan pang mamatay kasi nga sinubog ang aswang habang nagpaparamdam ito sa kanila. Yun bang hinamon? Wika ko naman, ano ang koneksyon doon kung isusumbong namin Mas maganda nga ito dahil nga makiging ligtas kami. Wag sabi, sa tingin mo ba kapag sinumbong natin sa mga tao paniniwalaan tayo? At kung paniwalaan, may magagawa ba sila para tugisin yun? Isipin mo kapag sumablay, di ba? Tapos ngayon tayo na yung pupuntiryahin yan. Tama si Joseph. Bahala na kako. Wala na kaming paki doon. Kesa naman kami pa yung pagka-interesan. Nang makarating ako sa bahay ay wala si Ate Eya. Ako lang mag-isa. Malaki yung bahay namin, bungalow. Bukas pa dadating ang mga magulang ko. Linggo kasi kinabukasan nun. Paniguradong iginala na naman si ate ng kanyang nobyo. Tapos na naman siya sa pag-aaral at pinagkakatiwalaan na rin ng mga magulang ko ang nobyo ng ate. May natirang pagkain naman kaya kumain na lang ako. Pero nasuka ako, Sir Seth. Parang ayaw tanggapin ang sistema kong pagkain. Wala akong nagawa kung di nagkape na lang. Mas lumalala yung pagsusuka ko tapos hindi mo wala-wala yung pagkabog ng dibdib ko nun. Noong mga pasado 10:00 at magpapahinga na sana ako, may naamoy akong samyo na pamilyar sa akin. Katulad ng amoy doon sa may balon. Napakabaho. Binuksan ko yung mga bintana para naman kahit papano'y makapasok ang sariwang hangin. Pero mas lumala lang ang amoy. At sa maniwala man kayo o sa hindi, nakita ko yung nilalang. Nakatayo lamang sa gilid ng bahay. Nasa may bandang hardin ito. Walang saplot. Maitim ang balat.
Yung mukha ay parang ang tanda na at may mahabang buhok. At kung hindi ako nagkakamali, babae yun. Nagsisisigaw ako noon sa takot. Isinara ko ang bintana at parang mababaliw na noong mga panahon na yon. Isinara ko rin ang pinto ng silid ko at lumuhod ako sa malit na altar at nanalangin. Pero habang nangyayari ito ay naririnig ko ang tila hagikik ng tao sa labas. Boses gasgas at talagang kinilabutan ako noon. Kung hindi ako nagkakamali, yun na ang aswang. Sabi ko'y huwag niya akong gambalain. Hindi namin sinasadya ang makita siya doon sa lugar. Hindi namin isusumbong sa kahit kanino. Bahala na siya doon basta wag lang niya akong saktan at gambalain noon. Mabutit hindi pa madilim nang pumasok kayo sa silid. Sayang, akala ko pagkain na kayo at atat na ako noon. Pero iba pala ang inihain sa akin. Naiintindihan kita. Gusto ko lang malaman kung saan ka ba talaga nakatira. Alam mo na siguro yung mangyayari, di ba? Kapag isiniwalat ninyo na naroroon lang ako. Opo, alam po namin. Kakainin niyo po kami. Tugon ko. Hanggang sa wala nang sumabat nun. Nawala din yung baho. Sa kanya pala galing ang amoy na yon. At tingin ko'y umalis ng aswang. Pero nakiramdam pa ako. Sumandal ako sa dingding noon at pinakinggan ang kaskas sa labas ng bahay. Hanggang sa hindi ko namamalayan na nakatulog na lang ako noon. Nagising ako umaga na. Kaagad kong hinanap si ate. Naroroon ito sa may sala. Kasama ng mga magulang ko at nag-uusap sila. Na makita naman ako nito ay kaagad akong lumapit at nagmano. Kaagad akong nagpaalam na may pupuntahan lamang ako. Wala namang naging reklamo ang mga ito kasi nga abala sa pag-uusap. At ang pinag-uusapan ay parang pagpapakasal na ni ate noon. Pinuntahan ko si Joseph. Pagkabungad ko sa bahay nila ang sabi ng nanay nito, nilalagnat daw siya. Kagabi ay nagsisisigaw daw ito sa may silid. Pero nang tanungin nila kung anong problema ay hindi naman nagsasalita. Parang binangungot lamang daw ito noon. Tinungo ko ang silid ni Joseph. Nang makita ako nito ay parang nagulantang yon at kaagad akong sinabihan na dinalaw daw siya ng aswang. Hindi niya sinabi sa mga magulang kasi nga nagbabanta ang nilalang na kapag ipinagsabi ay papatayin daw siya nito. Nanlaki ang mga mata ko. Pati si Joseph dinalaw. Inaasahan ko noon ako lang eh. Ang sadya ko sana'y ipaalam sa kanya yung nangyari sa akin pero may nangyari din pala dito noon. Sinabi ko na ako din ay dinalaw. Kaparehas ng naranasan niya. Pinagbantaan din ako. Dagdag ko pa'y posibleng ganun din si Sanot. Nagpaalam ako na pupuntahan kayo at hindi naman nagsalita pa si Joseph. Mainit siya at nilalagnat talaga, Sir Seth. Siguro dulot to ng takot na nangyari kagabi. Mabuti at hindi niya isiniwalat sa kanyang mga magulang. Yari talaga kami nun. Medyo malayo yung kinasanot. Nasa may liblib banda. Pagkarating ko doon nakita ko si Sanot at naliligo sa poso sa likod ng bahay. Dali-dali akong lumapit. Nagtanong ito sa akin kung bakit parang tarantang-taranta daw ako. Tinanong ko siya kung dumalaw ba yung aswang sa kanya kagabi. Kumunot lang yung mukha niya at sabi nito, hindi daw. Takang-taka ako kung bakit hindi siya dinalaw. Sinabi ko noon na kami ni Joseph, dinalaw talaga. Pinagtawanan ako nito, para bang wala lang sa kanya. Tsaka hindi na mababaka sa kanya mukha yung pagkatakot nun. Para bang wala lang yung nangyari kahapon. Nag-usap kami at sinabi ko na pinagbantaan kami ng aswang kapag ipinagsabi sa iba na si Joseph ay nilalagnat. Dagdag ko, baka siya na ang susunod na dadalawin nun. Nagkibit balikat lamang ito tapos parang matatawa pa. Hindi na ako nakapagpigil. Sabi ko baliw ba siya? Kasi nga kung kami natataranta siya naman walang-wala eh.
Hanggang sa sinabi nito na magtatago naman daw siya kapag dadalaw. Pansin kong hindi na ito yung kausap kong si Sanot dati. Nahahalata ako na para bang may kakaiba sa kanya. Umalis na lang ako noon. Sinabihan kong dadalawin siya ng aswang. Dumiretso ako sa bahay. Nagmukmuk ako sa silid ko. Gagala ang pamilya ko sa dagat pero hindi ako sumama. Sabi ko wala akong gana. Sila na lang ni ate. May meet up pala yung mga magulang ng nobya ng ate at yung mga magulang namin. Parang mamamanhikan. Ako lang mag-isa sa bahay. Pagsapit ng hapon, dumating itong nanay ni Joseph na pangalanan nating Aling Mildad. Nagtanong kung saan si Joseph nun. Napabusangot yung mukha ko. Sabi ko hindi ko alam. Umalis daw kasi at hindi nagpaalam sa kanila. Kinakabahan ako nun. Lalo na sa mga puntong yun ay padilim na. Nabulabog ang lugar gawa ng hindi na umuwi pa si Joseph. Pinuntahan din ang bahay nila Sanot pero wala doon si Joseph. Ito namang si Sanot ang kasama niya lang sa bahay ay ang abuelo niya. Wala na itong mga magulang. Ayon sa kwento ni Sanot sa amin, indisgrasya daw ng sasakyan. Pinaghahanap si Joseph. Inabot na lamang yun ng umaga. Ang mga magulang ko'y nabahala. Gawa ng kami lang naman ang magkakaibigan noon. Siyempre, may malasakit yung mga magulang ko kay Joseph. Tanong ng tanong sila kung saan posibleng nagtungo si Joseph noon. Sabi ko, hindi ko alam. Pero kinukutuban ako na para bang magtungo ito sa may sementeryo. Wala nang ibang sumasagi sa isipan ko kung di yun lang. Kaya hindi talaga ako mapapanatag doon. Pinuntahan ko si Sanot sa bahay nila at inaya ko itong puntahan namin ng sementeryo at baka naroroon si Joseph. Pero ayaw naman ito ni Sanot. Pinipilit ko siya pero umiiling ito at nagalit pa. Hanggang sa nagkusa na lamang ako noon. Nilakasan ang loob ko. Bitbit ko ang flashlight at may nakasuksok din na patalim sa tagiliran. Sabi ko bahala na. Sadyang malakas talaga ang kutob ko. At noong makarating na ako sa may bahay na inabandona, paulit-ulit kong tinatawag si Joseph. Hanggang sa may tumugunon. Boses niya. Nasa loob ng bahay. Hindi doon sa silid sa likod na may balon. May siwang naman ng bintana. Inilawan ko at nakita ko si Joseph na nakatali ang kamay at paa. Maraming galos sa katawan. Pinuwersa ko yung bintana. Pumasok ako at kinalagan siya na gamit ang patalim na dala ko. At dali-dali ko siyang inilikas sa lugar. Habang nangyari ay tinatanong ko siya kung ano ang nangyari sa kanya. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Alam niyo ba kung ano? Wika lang naman ito na inaya siya ni Sanot na puntahan ng lugar para humingi ng tawad. Sinabihan pa siya ni Sanot na nakahingi na raw ako ng tawad noon. Siya at si Joseph na lang ang kulang. Pero nang makarating umano malapit sa sementeryo, ay bigla na lang may tumabon sa mukha niya at kinaladkad siya. Nagkasugat-sugat umano siya noon at nasilayan na lamang ang sarili na nasa loob na siya ng bahay. Pero hindi niya alam kung saan. Inakala niyang pati si Sanot ay kasama pero hindi niya nasilayan ito doon. Nalaman na lamang umano niya kung saan siya. Nang malapit na ito sa sementeryo nang mailigtas ko umano. Doon kami sa kalsada nag-uusap nito. At kinilabutan talaga ako sa narinig ko kay Joseph. Sa pagkakaintindi ko talaga, kasabwat itong si Sanot. At siguro, yung unang punta namin sa lugar, hindi talaga paninilip ang motibo, kundi para ipakain kami sa aswang. Galit na galit ako. Galit ako kay Sanot. Wika ko sa sarili ko kapag nagkita kami, gugulpihin ko talaga yon o hindi naman kay baka mapatay ko pa. Traidor si Sanot. Sa ngayon, doon ka muna sa bahay, itatago kita. Gusto kong alamin kung sino ba talaga tong si Sanot eh. Hayaan mo munang isipin ng mga tao na nawawala ka. Pero doon ka lang sa silid ko Ako bahala sa'yo. Habang nagtatago ka, pupuntahan ko yung albularyong taga-kabilang baryo. Ayos lang ba sa'yo? Paano yung mga magulang ko?
Baka mag-alala sila ng husto. May sakit pa naman si nanay. Syempre ipapaalam ko sa mga magulang mo. Pasikreto lang. Bahala na kung masermonan ako pero tingin ko maiintindihan naman ako nun. Tumango si Joseph. At yun na nga ang nangyari. Tinago ko si Joseph sa bahay. Gabing-gabi na. Nasa pasado 9:00 na ata nun. Tapos pinuntahan ko ang bahay nila Joseph. Maraming tao. Kinawayan ko si Aling Mida. Lumapit naman ito at dinala ko sa distansya. Nagtanong kung bakit at kung nakita na ba ang anak niya. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Na naroroon sa bahay si Joseph pero dapat niyang isikreto ito kasi nga inaalam ko ang sitwasyon. Sinabi ko din na may kinalaman dito si Sanot at balak kaming ipakain sa aswang. Natagpuan ko si Joseph doon sa bahay na inabandona kung saan may aswang doon na nakatira, doon mismo sa balon. Isinama ko si Alimidad sa amin para naman maging panatag. At na makita ang anak ay tuwang-tuwa. At sumakay ito sa plano namin. Agad-agad kong pinuntahan ang albularyo. Matandang lalaki ito na pangalanan nating Mang Dino. Sinabi ko yung lahat. Ultimo yung aswang doon sa sementeryo. Nagulat yung albularyo at ayon dito ay totoong may aswang doon na nakatira. Pero nagsilayas daw yung mga ito nung dumugi ng mga tao. Bagay pala na hindi biro yung sinabi sa amin ni Sanot. May aswang talaga doon at totoo ang sinasabi niya at hindi panakot lang. Wika ko pa. Itong kaibigan ko na pangalan ng Sanot ay dinala kami doon. Basta may nasilayan kami mga lalaki na may tangay na parang baliw na ipinakain doon sa nilalang na yon. Ultimo yung pagdududa ko na parang kasabwat itong si Sanot na napatunayan ko dahil nga nilinlang si Joseph at dinala doon pabalik. At may sumalubog na mga lalaki at ginapos ito. Ilagay sa loob ng bahay na parabang ipapakain din yon. Doon ko nalaman na may nalalaman din itong si Mang Dino kay Sanot. Kaanak daw ito nang nakatira doon sa inabando ng bahay. Binabantay niya ang bata pero hindi naman aswang. Kahit daw yung abuelo hindi din eh. Ang kutob niya, yung asawa ng abuelo. Yun ang nananatili doon sa bahay at tumira sa likod na may balon. Pinunta namin ang bahay nila Sanot pero nung makarating kami doon ay walang tao. Tinatawag ko yung pangalan nito pero wala talaga. Nakakandado pa ang bahay nito, ang pinto, na parabang lumisan ng nakatira. Sabi ng albularyo ay mukhang alam na ng hayop na yon na natuklasan ng lahat. Kaya dito ay nagmungkahi si Mang Dino na sa inabando ng bahay daw kami pumunta. Hindi aalis ng nilalang doon. Naroroon pa ito at nagtatago lang. Kami lang noon, Sir Seth. Kumpiyansa ako kasi nga nakikita ko dito sa matanda ang tapang. Yung tipong walang bahala. Nang makarating kami sa idabando ng bahay ay may napansin kami mga lalaking nagtatakbuhan. Doon sa may ibabaw banda patungo. Sabi ko yun ay mga lalaking tangay ang baliw at ipinakain sa aswang. Tinuro ko kung saan ang balon. Nasa likod. At dito ay walang ano-anong sinabi ang matanda na naririto ang nilalang sa loob ng balon. Nakalublob lamang daw sa tubig yon. Katas daw ng tao ang pinaglulubugan kaya nananatiling buhay ito. Wala naman daw ganito dati nung suriin ang lugar. Ngayon lang siya nakaramdam na naririto ang nilalang. Bumalik siguro matapos lumamig ang sitwasyon at pinapakain ito ng mga kaanak. Kako, ano gagawin namin? Sabi na, siya na daw ang bahala. Kumuha ito ng garapa sa sisitlan ng dala. At ang laman ng garapang yon ay ibinuhos niya doon sa tubig sa balon. Walang ano-ano. Gumalaw ang tubig at lumitaw ang ubod ng pangit na nilalang. Ito na yung aswang. Nagsisisigaw ito na animoy sobrang nasaktan. Pumanik pa ito pero pinagpapalo ni Mang Dino ng kahoy. Hanggang sa parang nalusaw yung mukha nito at hindi na gumalaw pa. Nakalutang na lang ito habang nakataob. Inutusan ako ni Mang Dino na bumili ng gasolina. Umuwi ako sa amin.
Isang galong gasolina ang binili ko. Isang oras din mahigit bago pa ako nakabalik. Tapos yun, binuhusan ng gasolina yung balon at sinilaban. Para bang sumabog pa ang ilalim. Akala ko'y masusunog pati yung bodega pero hindi naman nangyari. Malalim kasi yung balon, sabi ng albularyo. Hahanapin daw niya si Sanot. Paparusahan kapag nakita ito. Maging ang kaanak na nagtatatakbo kanina, hahanapin niya dahil alam daw ni Mang Dino na posibleng napakarami ng ipinakain sa aswang at yung kaanak ang tagadukot. Hindi na ako nakialam pa sa mga hakbang ni Mang Dino. Basta ang akin nun, tiyak nang ligtas ako at si Joseph. Pamilya lamang niyang nakakaalam na kasabot si Sanot. Yung pamilya ko din nalaman nila nung sinabihan sila ni Aling Midad. Napagalitan ako. Bakit ko daw sinikreto? Kung kaya kayo mga kagiliw, gaano man ninyo kalapit na kaibigan ng isang tao ay huwag ninyong ibuhos ang tiwala niyo sa kanya. Malay ninyo, may mga motibo pala. Katulad na lang nitong hayop na si Sanot. Akalain niyong dinala kami sa sementeryo para manili pero wala naman palang nag-aanuhan dun eh. Ipapakain lang pala kami sa aswang. Siguro kung nagtagumpay lang siya, magmamaang-maangan ang hayop na yon. Hanggang sa ngayon ay hindi ko alam kung nasaan siya. Hoy Sanot, kapag nagkita tayo kahit nasa ganitong edad na, yari ka talaga sa akin. Hindi ko malimot-limutan yung ginawa mo na ipapakain mo kami. Sa aswang doon, sa may atabay.